Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSBN Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome to the CSBN portal, and this is the segment called Let God's Word Guide Us. So before we start, I would like to greet all the parishioners of San Bartolome de Novaliches Parish. Belated po na happy fiesta, no? Nung August 24 po ang Feast of Saint Bartholomew, and we are still in the festive spirit. So for our talk for today, I will read to you the letter of Paul to the Thessalonians, the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 2, verse 12.
we encouraged you and urge you to adopt a way of life worthy of God, who calls you to share His own glory and kingdom. So this is a very beautiful and short verse from the writings of St. Paul, no? That he is encouraging the Thessalonians, in fact, urging them to adopt a way of life worthy of God. So we ask ourselves, no? You ask yourself now as you are listening to this, would you consider your life now as worthy of God? Are you living a life that is in accordance to His will, no? So it will be good to situate ourselves with a saying of Father Horacio de la Costa, a Filipino Jesuit who became General Superior of the Society of Jesus. So sabi niya na there is an ongoing battle in the world, no? The standards of Christ versus the standards of the world. So of course, alam natin na adopting a way of life worthy of God means aligning ourselves with the standards of Christ. So, in values education, with Christian life education, sa second quarter, especially of grade 7, one of the lesson there is that the family is supposed to be the sandigan, the foundation, the basis for values formation. So, ang tanong ko sa mga nakikinig na mag-aaral, would you consider your family as living a life worthy of God? Or baka naman yung family nyo is living according to the standards of the world? Ano ang pagkakaiba, Sir Paul? Ay, malaki ang pagkakaiba. One of the indicating factor is peace. Hindi yan sa yaman or sa kasalatan ng buhay, pero pag ang pamilya, regardless of kasalatan or kayamanan, ay may kapayapaan, that is an indicator that God is present. So how about you? How about your family? Every day ba ay may nag-aaway, nagsisigawan, puro na lang diskusyon, puro na lang hiyawan, puro sisi? Or yung place ba, what you called home is sobrang ingay, daming tao, tapos walang peace, ang gulo, walang kaayusan, kumbaga hindi siya haven of peace, no? But nakakapagod siya, stressful. So, these are some of the indicators that probably the family's life is not living a life worthy of God. So, sabi nga, no, aanhin mo ang yaman, sobrang yaman, wala ka namang palang tahanan. May bahay ka, pero wala kang home. You know, money can buy you a house, pero money can never buy you a home. A home is a haven where there is peace, where there is comfort, when there is love, when there is God's presence. So sabi ni St. Paul, adopt a way of life worthy of God. Because God is the one who created us and He calls each one of us to share in His glory and kingdom. For my grade 7 council students,
Pa-shout out, no? Kasi second quarter na tayo ngayon. Grade 7 council daw ang aking tuturuan. So, my question to you now is, in your family's life, meron ba kayong oras na nagdadasal kayo as a family? It can be a rosary. It can be grace before meals, bago kumain. Kasi wag naman sana na nagdadasal lang kayo as a family kasi may patay na. May nakaburol, tapos may kandila, may bulaklak na. No? So, a life worthy of God will give priority to spending time together as a family in prayer. So my dear students, kung walang prayer life ang inyong family, then that's not a life worthy of God. I encourage you, simulan nyo, yayain nyo yung parents nyo, before meals, say graces, or kahit busy, hanap kayo ng ilang moments, yayain mo yung papa mo, mama mo, dasal po tayo ng rosary. Kasi without prayer, without God's presence, you may have a house, but it does not guarantee that you have a home. And we need a home, and we need our home where God is present. And if our home is a place where God is present, then our life becomes a life worthy of God, because what we experience at home, we will be sharing it to the world outside. Because, as they say, charity begins at home. So thank you so much for listening. Again, that was taken from the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 2, verse 12. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, ako ay naniniwala na ang pakikiisa
ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. No? Tayo ay sa pamamagitan ng pakikisa rin, tayo ay nagiging bahagi ng isang malaking pamilya. Pamilya ng Diyos. Aking inaasahan na sa ating pag-uusap, tayo ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa, no, sa kung paano natin may sasabuhay ang pakikiisa sa ating sariling buhay at sa ating komunidad. Welcome sa ating pangalawang tawag nito, segment na Usapang Pagpapahalaga. Yun. Ganda ng bungad. Welcome. At kasama ko ulit si Sir Robert. At sige, batiin natin ang ating mga manonood po. Isang mapagpalang Miyerkules na naman po sa ating lahat, lalo na yung ating mga masugid na nanunood, ang ating mga learners, ang ating mga estudyante. Yan, kumusta kayo sa inyong mga sariling tahanan. Yan. So, at syempre, tayo po ay talagang, sabi pa natin, nagkaroon ng very meaningful and impactful, di ba? Na hindi yung mga karanasan ng pagdiriwang natin ng kapiestahan ni San Bartolome. Oo, ng ating mahal na patron. Yan. Ayan. Sinimula ni Sir Perry kanina, napakalalim ng iyong introduction tungkol sa cooperation o pakikiisa. Ayun. Kaya Sir Perry, ang ating essential question, ang ating katanungan ngayong umaga ay paano nakakatulong ang pagtutulungan sa ating paaralan, sa ating tahanan, at sa ating komunidad. Okay. At in school, at home, and in our community. At sabi nga ni Sir Perry kanina ay talagang, at ni Sir Paul, nasa festive mood pa rin tayo ng ating kapiestahan ng ating patron na si San Bartolome. August 24, no? At prior doon sa kapiestahan, nakita natin na meron tayong celebration na karakol. No? Ayun. Grabe, in honor of our patron saint, no? Through dances, no? At isa pa, wag nating kalimutan, happy sacerdotal anniversary kay Father Harvey. Kay Father Harvey. Oo, kaya ang daming event, tapos nagpa-ice cream siya. Nagpalaro sa mga bata. Ganda. So, lahat po ng bumubuo talagang yung ating mga PPC, PFC, lahat ng mga ministries ng ating parokya dito sa San Bartolome ay talagang ngayon po ay nasa pa nila. Kumbaga nasa, sabi mo kanina, festive mode. Yan. At hindi tayo nagpahuli rin doon, ang ating school, ang Colegio de San Bartolome, ay piling-piling mga mag-aaral ang sumali doon sa Karakol. At Sir Perry, nag-champion tayo sa isang paliksahan doon. Ano nga yun, ma'am? Yung balagtasan. Balagtasan. Kasi talagang in line sa ating pagdiriwang ng buwan ng wika. Talagang inadapt ng ating parish para magkaroon ng ganong kompetisyon, di ba? At syempre, blessed din po tayo kasi malapit tayo. Tapos blessed tayo kasi nandito na yung PPC secretary natin. No? Na mamaya makikita niyo. Si Ma'am Patricia. Di ba, Ma'am Pat? Linsangan, di ba? Asa na yung mga sharer natin din sa ating manunood doon sa ating essential question. Again, yung ating katanungan ay paano nakakatulong ang pagtutulungan sa ating paaralan, sa ating tahanan, at nabanggit din ni Sir Paul ang tahanan, at sa ating komunidad. Ayan. Meron na, Sir Perry, si Julia Alvarez. Grade 7 natin ito, kung hindi ako nagkakamali. No? Nakakatulong ang pagtutulungan sa paaralan, tahanan at komunidad dahil mas nagiging magaan
at mabilis ang gawain at lahat ay napabubuti. Ayun, Wow, magandang lalim. maganda yung kanyang yung kanyang yung punto niya, malalim, no? Na ang pagtutulungan ay isang napapagaan Oh, at napapabuti. napapaganda, napapabuti Ang lahat. yung lahat pag Oo. nagtutulungan. Nakita ko yan, Sir Perry, doon sa ating celebration ng mahal na patron, no? Kita mo naman, mayroong mga nag-donate ng prizes. Wow. No? Oo. Tapos ito pa nakakatuwa. Kasi aside from mga prizes, doon na sa nagdagdag pa ang unang ating kapitana. Oo. No? Ang kapitana Sa dito sa lahat barangay, ng di ba? hindi mananalo. Oo, dinagdagan niya ng 3,000. Oo, 3,000. Lahat ng mga nag-participate ng Karakol. Kasi ang ganda talagang pinakita ng mga participants. Pati Kaya na rin natuwa. ang ating Paris Priest, Tapos, natuwa rin. nang nagdagdag na ng ating nung 3,000 sa bawat nag-participate. So, nandoon din ang ating Kura Paroko, na si Father Albert. So, nagdagdag din siya sa parish ng 3,000. Doon Kaya naman tuwang-tuwa. sa mga nanalo. Hindi, sa lahat din lahat. po. Oo. Sa lahat din po. Kaya, Okay. maski konsolasyon ka lang doon, hindi ka nanalo, may 6,000 ka na. Oo. Para kang nanalo rin. Kaya lahat, walang umuwing luhaan. Panalo po lahat. Grabe. Kaya pala naririnig ko sa ating mga mag-aaral, Sir, parang gusto namin mag-swimming. Swimming. Oo. Okay. Ayan, kay Kate Nicole Rojas. Sa tahanan, magiging maayos at harmonious ang bawat miyembro ng pamilya. Ayun, ang Ayan. ganda. So, harmonious. Tapos, sabi nito ni Julian Vanya Colette, sabi niya, teamwork helps us to be helpful and makes our work easier with other companions by our side. Napakaganda, no? Ganda talaga yung mga May nila. katuwang companions, no? By our So, ang side. ganda ng mga kasagutan ng ating mga viewers, ating mga learners. Ano po? Sige, mamaya marami pa po yan. Talagang sumasabog ang ating inbox, di ba? Oh, Sa okay. mga kanilang mga response doon sa ating essential question. Ayan, kay Rina Buyaw. Ang pagtutulungan ay susi sa tagumpay. Sa bawat pagdadamayan ay nagiging mas matatag at maunlad ang ating paaralan at komunidad. Ayan. Actually, Pais, ang ganda po ng nakakapasok ang ating mga learners. Itong topic natin sa usapang pagpahalaga, yung values to be developed ito na kinuha natin sa grade 3. Grade Doon 3. sa yung ginawa ni Ma'am Liway, yung ating GMRC with CLE teacher, doon yung kanyang values to be developed, yung lesson niya ngayon, doon nanggaling itong ating values ng cooperation, yung Kaya pala pakikiisa. kanina hinahanap ko sa Ah. grade 7, grade 8, grade 9, Nasa grade grade 10. 3 ito Wala. ngayon. Nasa grade Ah. 3 pala. Kaya, Oo. hi. Hi, Ma'am Liway. Shout out Okay. po. Sige, ano pa? At Ayan. kanina ang mga malalim po, 'di ba, yung mga sagot ng ating mga mag-aaral, no? Oo. At sabi ni Beth Martinez, so sa pagtutulungan ay napapabilis ang gawain. Correct ka po diyan, no? Kaya- Tapos, Ayan, kay Richie Ian, no? Tama po ba? Ang Tama. pagtutulungan ay mahalaga dahil ito ay pagkakaisa ng mga tao. ayan. So, mahalaga sa pagkakaisa rin, no? Kasi pag tumutulong ka, nakikiisa ka. Tapos napapagaan at napapabuti yung gawa. Gawa. oo. Hindi, Ganda. sabi ni Sir Paul, hindi ukay-ukay. Hindi. Oo, pag maraming nagtutulungan, maganda po yung kinalalabasan. Hindi half-baked, Ba? no? Tama. Oo. Okay. Ayan. Sabi ni Venluan Ah. de Leon, ang nakakatulong sa mga tao ay nagpapakita ng charity at mahal sa kapwa. ayun, isang ekspresyon, no? Na malalim yung pagmamahal. At yung ating expression ng malalim yung pagmamahal sa akin kapwa kung tayo nakikipagtulungan. Oo. Kaya ba? Charity, no?
Kaya nga Yan. dito sa Pilipinas, lalo na sa NCR, napakarami nating mga charitable institution, no? Yes. Oo, kung saan yung mga talagang nakakaangat sa buhay ay yung tulong nila, pakikiisa nila ay pwede nilang ibigay sa mga charitable institution. Oh, at sabi ni Rio Lazaro. Ayan. Yan. Go, Pais. Ang pagtutulungan ay gumagawa ng maayos at matatag na samahan dahil dito gumagaan ang ating mga gawain. Ayos ng ating academic at nagkakaroon ng kolaborasyon sa tahanan, eskwela at komunidad. Ganda, no? Collaboration. So, collaboration. Yan, importante talaga yon sa mga panahon na lalo na yung kailangan ng tulong ng ating kapwa. Yes. Doon tumutugon. Doon nakikilala natin yung pakikisa. No? So, yun po yung values talaga na nakagisnan po natin. Yung parang naawa tayo, putting our shoes to others. Yun, nararamdaman natin. At ang sarap pag nakakatulong po tayo. Totoo yan, no? Okay, meron pa ba? Marami pa yan. Kaya tingnan mo, ang dami pong mga Nag-heart. viewers. Kasi Oo. ano to kumbaga part ng kanilang lesson itong ng GMRC, sa CLE, yung values education. Education, oo. Yan. So, sabi ni Gian Estimada, go. Nakakatulong ang pagtutulungan sa ating paaralan, tahanan at komunidad para mapadali ang ating mga gawain. Yun. Kung gusto natin mapadali, mapagaan, mapabuti yung ating gawa, yun. Importante yung pagtutulungan. Siyempre, siyempre. At hindi lang po, na-start yun, nag-start sa family. Yes. Tapos, dating paaralan. Tapos, lalabas sa ating komunidad. Yes, totoo po yan. Kaya nababanggit kayo sa aking mga estudyante na first education starts at home. Kaya yung pagtutulungan o kooperasyon, dapat nakikita talaga yon, no? Para ayan ay talagang nadadala, no, sa paaralan at sa komunidad. May pumasok lang sa isip ko, Pais, no, Sir Robert. Yung sinabi mong education, iba po yung meaning education and teaching. Kasi pag Okay. sinabi natin, doon muna tayo sa teaching, tinuturuan natin yung bata ng mga skills. Yes. Skills. Malaga yun. Kaya teaching. Paano yung mga ganon, yung mga ways, no? Pero pag sinabi natin education, from the Latin word educare, edocere, ibig sabihin, draw out. Okay. So, huhugutin mo galing sa kanila. So, pag pinag-combine natin ito, tinuturuan natin ito ng learning dito, di ba, may mga competencies po tayo sa paralan. Tinuturuan natin para maayos, maging handa yung bata. Now, i-combine natin teaching and education. So, doon sa kanila, huhugutin natin kung anong meron silang kakayahan. Doon napapaganda yung the holistic approach po natin. Oo. Kaya yung Kristiyanong pamumuhay ay makikita lalo na sa komunidad kung ito ay nadadala ng bata. Kasi alam mo naman sa mga issues na nangyayari sa ating society, no, sa ating komunidad lang, no, ay talagang hindi napakaganda. Yun, tama. Kasi doon sa learning competencies ngayon ng sa DepEd, sa matatag curriculum, sa unang roon, power yung number 1 doon is yung acquire knowledge. Okay? Yung una yung power competencies acquire knowledge. Pangalawa, yung make meaning. Nagiging makabuluhan ba yung pinag-aaralan nila? Naging makahulugan ba sa kanilang buhay? At yun ang pangatlo, yung last na, yung transfer of learning. Okay. Yan ang mahalaga na naisa sa buhay at nadadala ng bata kahit saan siya pumunta. Okay. Yun po yung target po natin. Kaya combination of teaching and education. Yan. Okay? Napakalalim nun. Ah. At sana may nakukuha ang ating mga mag-aaral dito. Okay, maraming salamat po.
At abangan nyo po yung susunod na segment po, yung atin namang talagang tawag nan? Matters. Di ba? Talaga may speaker po tayo, may guest speaker po tayo. Abangan nyo. Oo. Bye! Good morning and welcome to Matters That We Need to Ponder, where we pause and reflect on questions that we often overlook but this truly shape our lives and choices. Ayan. So ngayon po, sasamahan ulit tayo ng isang eksperto sa wikang Filipino, sa asignaturang Filipino. At siya po ang isa sa mga nakasama ng ating mga participant sa balagtasan na nabanggit kanina nila, Sir Owen, ayan na, nasabi ko na, ni Sir Obet at ni Sir Perry. At ngayon, dahil nasabi ko na ang kanyang pangalan, let's all welcome Sir Owen Anuran, Grade 10 Honesty Mentor. Woo! Ayan, sir, asan ang iyong mic? Ay, ito pala. Pasensya na, ayan. Okay. So, gusto mo muna bang bumate sa iyong mga learners, sa mga nakasama mo sa balagtasan? Ayan. Yan, magandang umaga sa ating lahat. Lalo na sa 10 Honesty, sana manood kayo at matuto sa mga bibigasin naming mga konsepto tungkol sa wika at panitikan. Ayan. Congratulations pala muna sa pagiging kampiyon sa balagtasan. Kasama mo si Sir Elmer, tama? Opo, tapos si Ma'am Rina. Tsaka si Ma'am Rina. Ayan. So, sila yung mga nakasama ng ating learners. Gusto mo ba silang batiin din? Yan. Muli,
pagbati sa mga learners natin, sa mga mag-aaral natin na nanalo o nagwagi sa ating balagtasan na inorganisa ng ating parokya na sina Binibining Isles, Binibining Amarsol at Binibining Salanyo. At salamat din sa tulong ng aking mga kapwa-guro sa Pilipino na si Ginoong Elmer at si Binibining Rina. Grabe, parang bumalik ako sa Maria Clara times. Pagkasama ko pala si Sir Owen. Sobrang kala mo lalabas si Crisostomo Ibarra. Ayan sir. So mukhang masaya tong ating talakayan ngayon. Marami kang maibabahaging impormasyon. Sige, umpisahan na natin. So unang tanong sir, paano ipinapakita ang bilingualism or ang hirap pala pag English tapos Filipino. Bilingualismo, tama ba? Bilingualismo, ang pagkakakilanlan at kultura ng mga Pilipino sa kasalukuyang lipunan. Unahin muna natin, bigyang definisyon yung salitang bilingualismo. Pag sinabing bilingualismo, ito yung kakayahan ng isang tao na umunawa, magsulat o magsalita ng dalawang wika ng mahusay at talagang nauunawaan. Ganon. So, balikan natin yung tanong. Paano nga ba siya na ipapakita sa pagkakilanlan ng kultura ng mga Pilipino sa kasalukuyang lipunan? Una, napapaugnay nito yung malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kasaysayan. Since yung mga salita natin ay nagmula o nagugat sa iba't ibang mga lahi, tulad na lamang ng Ingles at Espanyol, kumbaga nababalikan natin yung mga konsepto nila at lalapat natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, napapakita rin ng bilingualismo na ang mga Pilipino ay bukas at malikhain sa pagbuo ng wika. Kumbaga, dahil nga sa kanilang pagiging malikhain, nagiging mas mahusay sila sa pagkikipagtalastasan at mas nauunawaan nila yung kanilang mga sinasabi. At pangatlo, ang bilingualismo ay nagiging tulay tungo sa modernisasyon at globalisasyon. At dahil nga yung mga Pilipino ay mahusay na pagdating sa Ingles, nakakasabay na tayo sa agos ng panahon. Kumbaga, may mga paksana na kaya nating pag-usapan, hindi lang gamit ng ating wika, bagkus gamit din ng ating wikang Ingles sa pangalawang wika. Okay, salamat sir. At paano related ang konsepto ng code switching sa bilingualism or sa bilingualismo? Okay, pag sinabi kasi natin code switching, ito yung Ano ba pagpapalit-palit o paghahalo ng dalawang wika o higit pa sa loob ng isang usapan. Kumbaga, sa isang pangusap o sa isang usapan, dalawang wika o higit pa ang ginagamit natin. Samantalang kapag sinabi ng bilingualismo, yung husay mismo ng tao sa paggamit ng dalawang wika. Meaning, di naman na siya bago sa atin kasi kahit kaming mga Filipino teachers ay gumagamit din itong code switching na to. Dahil nga, ang pinaka-focus ng ating pagtuturo ay maunawaan yung konsepto ng ating tinatalakay. Kumbaga, sinabi rin sa amin, sa pagkasanay sa amin noon, nung college kami, na hindi mo naman kailangan maging puro sa pagtuturo ng wikang Filipino. Kumbaga, ang mahalaga dito, maunawaan ito ng mga mag-aaral, at the same time, maging bukas ka sa mga posibilidad na yung mga mag-aaral mo ay hindi marunong sa wikang Filipino. Kaya naman, hindi sila sanay pa sa paggamit ng purong Filipino. Kaya nga, kaming mga Filipino teachers, kaya minsan naisip namin, bakit kaya yung mga mag-aaral hirap na hirap pagdating sa Filipino? O kaya naman, bakit kaya yung mga mag-aaral hindi nag-recite kapag Filipino subject na? Pero pagdating sa English, grabe ang active. Naisip namin na baka kasi nahihiya sila kasi nga hindi pa sila bihasa pagdating sa salita sa wikang Filipino. Kaya nga, ini-encourage namin yung mga mag-aaral namin na sumagot kahit pa sabihin natin code switching o halo-halo yung kanilang wika
basta maipahayag nila kanilang opinion o damdamin dun sa katanungang binibigay namin. So sir, nabanggit mo yung isa sa mga dalawang rason kung bakit kayo nagko-code switch ay para mas maging epektibo yung komunikasyon at mas, kumbaga, ma-accommodate natin yung learners na hindi pa ganun kabihasa sa isang wika. Sa tingin mo, ano pa yung ibang dahilan kung bakit madalas ito gawin ng maraming Pilipino sa pang-araw-araw na usapan? Kasi nga po, yun nga, napapadali nito yung komunikasyon. Kasi nga po, kumbaga, may mga Tagalog kasi o mga Filipino na malalalim. Kumbaga, hindi siya madaling i-express kapag gumamit tayo ng purong Filipino. Kung gagamitin natin ang code switching sa ating pang-araw-araw na pakipagtalastasan, mapapadali natin yung konsepto ng komunikasyon at yung pakipagtalastasan natin ay mabilis na mauunawaan. At yun din naman yung isang gamit ng wika na dapat yung wika ay nauunawaan at hindi lang siya basta-basta sinasabi. Tama. So, paano sir paano kung may isang bata na lumaki lang sa Ingles, yun lang yung ginagamit niya at hindi siya natuto ng wikang Filipino o ng katutubong wika niya, ano kaya yung maaaring mawala sa kanya sa experience na yun? Una, mawawala sa kanya yung identidad ng pagiging Pilipino kasi mahihirapan siyang maunawaan yung kultura at tradisyon na mayroon tayo. Pangalawa, mahirapan din siya makipagkomunikasyon sa kanyang mga kaklase, sa pamilya niya, kasi nga, most likely, yung mga klase niya ay gumagamit ng wikang Tagalog. Pangatlo, yung kanyang katutubong kaalaman ay mawawala na or unti-unting nawawala. Kasi nga, nakapokus siya sa isang wika na hindi naman madalas ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. So talagang importante yung wika, yung pagkatuto sa wika sa ating pagkakakilanlan at identidad bilang isang Filipino. So sa tingin mo sir, paano makakatulong ang pagiging bilingual sa Ingles at Filipino sa pag-aaral, sa trabaho, at sa pang-araw-araw na buhay? Okay, tulad ng sinabi ko kanina na ang paggamit ng bilingual ay malaking tulong. Kasi nga lalo sa pag-aaral. Hindi lang naman Filipino o English ang subject natin. Kumbaga meron tayong may math tayo, kung meron tayong science na gumagamit ng ibang wika or gumagamit ng English. Kung tayo ay nakafocus lamang sa Filipino o sa English, paano naman po yung mga subjects natin na gumagamit ng Filipino o kaya ng English? Kumbaga, sa konseptong yun, dapat marunong tayo ng dalawang wika at mahusay tayo sa paggamit nito. Kasi nga, sa pagtuturo natin sa pag-aaral, di lang naman po nakafocus sa isang wika ang ginagamit natin. Dalawang wika po ang ginagamit natin. Ito po ang English at ang Filipino. Tama. So, mas makakasunod sila sa klase kung marunong sila sa parehong wika. Tama. So, ngayon, sir, maraming salamat sa mga ibahagi mo. Pero ngayon, meron tayong part bahagi ng segment na ito na tinatawag nating fact or myth. Ayan. So, dito magde-debunk tayo ng mga pinaniniwalaan dati na yun pala ay mali. So, ang unang fact or myth, hintayin natin, sir, sumagot yung ibang mga learners natin para makapag-share sila ng kanilang ideya. So, para sa unang fact or myth, ang pagsasalita ng dalawang wika ay nakakalito at nagpapahina sa paggamit ng wika. Ayan, so tingnan natin kung may mga sasagot sa ating comment section. Sige, sir. Ano ang iyong sagot para sa fact or myth na tanong na ito? At ang aking sagot ay ito po ay myth. Dahil po hindi naman po nakakalito o nakapagpahina ng wika, bagkos ito po ay nagpapatibay pa ng ating wika. Dahil nga po, kailangan nga nating matuto o kailangan ang wika natin ay umuunlad at hindi siya basta-basta nakafocus sa isa lamang. Dapat, ang sabi dito, ang pagsasalita ng dalawang wika ay dapat nagpapatibay palalo ng ating identidad bilang Pilipino at nagpapatibay pa ng ating wikang Filipino. Tama. So, myth po siya. Myth. Okay.
Sunod naman, sir, ang paggamit ng Taglish. Ayan. So, ito ba yung tinatawag nating code switching? Apa. Dito siya related. Ang paggamit ng Taglish ay ginagawa lamang ng mga taong hindi bihasa sa Ingles o Filipino. Ayan, may mga sumasagot ng myth. Sige, sir. Ano ang iyong sagot? Okay po, ang sagot dito ay myth. Tama. Bakit po? Kasi nga po, tulad nga ng sabi ko kanina, hindi naman po porket gumagamit ka ng code switching o ng Taglish ay hindi ka nabihasa sa Ingles o sa Filipino. Bagkus, pinapahiwatig lang nito na inuunawa mo yung mga tagapakinig mo na pinapriority mo yung pagkaunawa nila sa sinasabi mo, hindi yung pinakasalita na ginagamit mo. Tama. Okay, so ang sagot ay myth. At ang huli, sir, ang pagiging bilingual ay nakakapagpatalas ng memorya at kakayahang mag-isip ng solusyon. Fact or myth? Ayan, may mga nagsabing myth. Myth. Ayan, karamihan sa kanila myth. Ano ang sagot, sir? Okay. Ang sagot ko naman dito, facto. Okay. Okay. Oh. Dapat wala may sound effect. Oh. Okay, dahil nga po, ang pagiging bilingual ay nahahasa nito yung ating isipan, napapalawak nito yung ating isipan pagdating sa ibang wika. Kumbaga, kapag tayo ay natututo o nagiging mahusay na sa paggamit ng wika, lumalawak pa ang ating bokabularyo, lumalawak pa ang ating memorya pagdating sa pag-iisip ng mga posibleng solusyon na ating gagamitin sa mga problema kinakaharap natin. Tama. It shows mastery, no? And skill. Tsaka, yung pagkakaroon din ng kaalaman sa wika, parang naiintindihan din natin ng kultura ng ibang kultura. So, it also shows yung understanding natin of other cultures. Ayan, naging English na tuloy ulit ako. Okay. So, ulit, maraming salamat, Sir Owen, sa pagpapaunlak sa amin. At maraming salamat sa lahat ng impormasyon na naibahagi mo. At magkita-kita tayo sa susunod na segment. Paalam! Paalam! Hello, Centurions, bringing you the latest in CSBN. It's August 2, Saturday, and we certainly had a full day here. We kicked off the day bright and early with Director's Time. It was all about welcoming faces to the CSBN community.
Father Albert Andelvo, our Superintendent Director, shared some inspiring words setting the tone for the new academic year. Mrs. Precious Diaz, our Executive Secretary for Human Resources, introduced our dedicated employees. Mr. Paul B. Polintan, our school principal, introduced the school's vision and mission. It is a great way to remind us what we're striving for. We then had the oath-taking of the Parent Coordinating Board, headed by Mrs. Hazel Canave, to ensure the positive relationship with the school and stakeholders. And collaborate with the school so that it may achieve. That's not all. This afternoon, we had an important orientation for the Educational Service Contracting or ESC program, which aims to provide educational assistance for the students. Our finance officer, Mrs. Regina Cecilia G. Molina, started the orientation with warm greetings. Mrs. Erica Ria M. Talia, our records officer, explained the PEAC and ESC guidelines. So meron po tayong ESC, that's the subsidy na nakukuha po ng grade 7 to 10. And then 11, 12 is the voucher. And then again, sabi nga po kanina. Lots of significant information was shared to help our stakeholders. We are truly delighted to welcome you to the CSBN family. This is Zoe serving you the latest updates of school year 2025 to 2026. Hello? Oh, sabi niyo kayo. Yeah! Nato. Sabi niyo last time, mag-hello. Hello? Yes. Iniwan na naman ako sa ere. hindi paghanda eh. Masaya si Ma'am Pat, Sir Perry, masaya. Yun nga eh. So anyway, Okay. ano mga announcement natin, Sir Perry, sa ating episode ngayon? Okay, inaabangan po natin yung pagbabalik ng ating mga learners bukas po, sir. Tapos Okay. sa mga parents po natin, ingat po tayo, ingatan ng ating kalusugan ng ating mga anak. At Yes. the more na kami rin dito, bago itong break, ginawa namin disinfect. Disinfect. At saka siguro yung mga may fever po na mga learners, kung meron po kayo mga symptoms like masakit ang ulo, nilalaglag, wag na po kayo pumunta sa school, no? Yan. So iwan na lang kayo sa bahay, magpagaling, pa-check up sa doktor. Kasi pag pupunta kayo sa school, we don't know what virus or bacteria ang dala-dala nyo at baka may mahawa pa. Tama ba yun, Ma'am Pat? Tama po yun. Yan. At para din sa kanilang well-being, personal Tama. well-being. So, hingi na lang kayo ng advice sa MS team, sa inyong mentor or advisor
or learning area teacher. So, ulitin po namin, no? Pag may mga symptoms po kayo, lalo na kung may fever, at sa mga parents, huwag nyo na pong ipilit na ipasok pa yung anak ninyo kasi diyan po nagsisimula yung mga hawa-hawa, no? So, Ma'am Pat, ano ba ang level ng hinahawakan mo at paano natin to ma-prevent yung pag-spread ng mga microorganisms that are harmful to the health of the children? Yes. Ang hawak ko po, sir, grade 3 and 4. So, katulad ng isa nating segment sa matters that we need to ponder. Wow. Si Ma'am Hana, ano siya dito, nag-guest. At nabanggit niya talagang yung hand washing, importante yun. Kasi kailangan malinis yung ating mga kamay, yung ating, yung ating katawan para hindi tayo makakahawa o makakapaglipat ng mikrobyo at virus sa ibang tao. Wow, okay. So, hand washing first. Tapos thing. yun lang ba, ma'am? Ay kailangan din natin physical cleanliness ba? O dapat kailangan din natin ng spiritual cleansing kagaya ng recollection? Yes, tama po. Kailangan din po yun. Yan. So may announcement tayo dito si Sir Perry. Okay. Sa ating pong recollection, so nakalagay po sa calendar natin itong August. Dahil nag-iingat po tayo muna ng ibig sabihin, yung ating kapakanan ng ating kalusugan. So, mag-start yung ating pong recollection this coming September na after ng ating recertification. Doon na sa naka-schedule sa September, yung September 20, mag-start ng grade 7. Inuna natin grade 7 muna. So, yung recollection yun is different. So, in line with the yung mandate ng ating Pope, that celebration, the Jubilee of yung Pilgrims of Hope. So, yun ang ating ang ating program dito is yung Pilgrimage Recollection. Wow, na, maganda yan, ano? Hindi tayo pupunta sa Vatican, sa mga Holy Land, sir. Okay. Mayroon naman, dito lang. Dito okay. tayo sa ating diocese. The Diocese of Novaliches, na mayroong dineclare naman po tayo dito na 8 churches, mga shrines. So, yan ang pupuntahan ng ating mga mag-aaral. Tapos, hindi naman po ito purely Catholic lang po dahil ang history ng mga pupuntahan natin. So, explain naman yan. At yung bibiliin natin, bawat isa, you can join us. Yung mga yung individual pilgrims ang tawag sa atin, bibili tayo ng passport dito sa ating parish. Wow, parang pupunta sa ibang bansa. Yan, may passport pala. sa parokya natin, sa parish office natin sa San Bartolome. Yes. Na yung amount doon, which is 200 pesos, is a donation sa ating local churches dito, yung mga pilgrim site. Yun yung 200 na amount doon. Kasi, ang kagandahan dito, sir, doon sa passport, may mga prayers, may mga intentions doon. Tapos papatatak po natin. Pag nakakompleto tayo, complete po, ay mayroon tayong matatanggap na certificate. Oh, that's nice. Yun. Gagaya ito ng panahon ng before, no? Doon sa mga iba-ibang mga diocese ng Manila ay nag-join, tama ba? Yes po. Okay, so yun. Mga pilgrims, no? Yun. At lalo na sa mga Christians, kasama po yung sa tradition natin yung pagpupunta sa mga sacred and holy places. Yeah. In fact, yung mga Muslims, Ma'am Pat, Sir Perry, meron din silang ganyan, no? Mayroon. 5 pillars of the faith nila. Kasi isa doon ay Hajj. Yan. Yung kaya ang tawag nila Hajj, yung nagpipilgrim, pagbalik nun, galing pilgrim, ang tawag nila Haji. So, meron silang ganon. Going to sacred places and holy places. Yan. At isa ay yung shrine natin ay dito sa San Bartolome de Novaliches Parish, Ma'am Pat, di ba? Oh, yun, Yes po. makikisa tayo kasi yung Tapos shrine. siya pa naman yung secretary doon. Yan. Doon kasi Paris ang Pastoral Council Secretary, Opo, tama? hopefully maging Yeah. shrine tayo. Oh, yes. mangyayari yon. Ang kagandahan, kakaiba po yung shrine po natin kasi Yes. pinangalanan nito, according to our parish priest and superintendent director, si Father Albert, Shrine of Learners. Learners. Wow. Yan, kakaiba yung ating shrine. Kaya nga, Hindi ka nakasama, sir, no? Ha? Kasama pa rin. na Learner lang eh. lahat po Hindi, tayo, sabi ni Father Albert,
Word. Oh, hindi lang po yung We mga... are all Oo, perpetual lahat po tayo, learners. perpetual learners po tayo. Lifelong. Lifelong learners. Kala ko hindi ka nakasama. Kasama po tayo, sir. Ayan, napakaganda po. Oo. Kaya ngayon, support po natin ngayon, na donation. Yung Yes. passport is very important. Marami pong passport dito sa ating Siguro parish po. padalhan natin si Ma'am Pat next Wednesday ng sample. no? Yan, tama. Yes, eh. May picture pa ba yun ni Ma'am Pat? Wala na. Ngayon po wala po. Walang picture. Magdadala lang po akong hard copy. Hard copy. Oh. Tapos hindi na kailangan ng picture. Hindi na po. Wala. Yan. Picture ng simbahan, meron doon. Meron po. Mayroon, mga landan doon lahat yung mga... Kulay blue ata, no? Apo. Yes, so blue na blue. Tama. Okay. Meron pa bang ibang announcement, Sir Perry and Ma'am Pat? Start na po. Ng second quarter. Yan, Yes, okay. second quarter. And tomorrow, face-to-face na po ang ating mga learners kasi ngayon, Wednesday is online distance learning or remote learning tayo. And then tomorrow, so again, pagka kayo po ay may symptoms ng lagnat, wag nyo na po ipilit, pumasok, hingi na lang po kayo ng assistance sa inyong teacher or mentor or advisor. And then second quarter begins officially today, pero tomorrow ang face-to-face. And good news, ay during your break, no, mahaba-habang break natin, ay the entire campus has been disinfected and fumigated in coordination with our Barangay, barangay, yan. San Bartolome, health officials, and barangay officials. Palakpakan natin. Yun. Wow, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat sa barangay San Bartolome. Yes. And then we encourage you na kung pwede, face mask. Ngayon, hindi kami naka-face mask kasi may microphone. So, mamaya po, magpe-face mask na kami. Okay, At so... yung natin, Ay, si Ma'am Darin. Yun. Si Ma'am Darin. No? Ma'am Darin, kamusta ka na? Nangangamusta? Pakibasa nga, Ma'am Pat. Hindi mo ito kilala, pero kilala namin eh. Opo, kaya kayo lang po yung binati. Ayan, sabi ni Ma'am Darren, hello na lang din po. Hello po, Sir Perry Asistol, and Sir Paul Barbasa Polintan. ayan. Si Ma'am Darin. Ma'am Pat, Si hello Ma'am po. Patricia. Ma'am Pat Linsana. Dati po naming teacher yan at may anak siya. hello. Kamusta sa Hello husband po. at anak mo? Ayan, ganda. Tapos, napakaganda po. I-invite the viewers po. Sana ay may mga, patawag niyan? Busilak ang ang puso, no? Na yung pagtulong, no? So, we invite you na magkaroon kayo ng, kung may business kayo, ipa-plug dito. Namin. Oo, tama. So, para po, magkaroon tayo ng magandang audio, tapos yung pinapangarap natin na hindi na tayo hawak ng microphone, sir. Yes, oo. Parang totoo nang talagang nasa, po. Yung ating mga directors Oo. kasi and directresses, si Ma'am Charmaine, Sir EJ, si Ma'am Charlotte, gusto nila high-tech na. Yan. Dapat maganda yung audio, tapos maganda yung camera, Yan. na pagkikilo si Sir Perry, yung camera na ang Susunod. sumusunod. So, yun po. And we hope we will be able to achieve that with your help. Kung merong mag-sponsor dyan, we are very open. We are glad to offer you kung ano man po ang matutulong namin sa inyo din po pagka tumulong po kayo dito sa CSBN Portal Ayan. Studio. Lalong-lalo na pag narinig nyo na yung kanta ni Ma'am Pat. Okay. Pag narinig nyo siya mag-solo ngayon, talaga mapapa-sponsor kayo. Baka wala, sir. Okay, sige Ma'am Pat, kanta na tayo. Ano ba ito? Okay. 1, 2, 2, 3, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Bye. Goodbye, everybody. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved. Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.